Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang gabi, Pilipinas. Hello world! Kayo po ay nakikinig sa pinakabagong edisyon, Saturday night, ng Sa Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DCAS FEBC Radio TV, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. At ngayong pong gabi, napaka-special po ng ating feature kasi ngayong buwan ng Disyembre ay kakaibang Pasko ang aming ihahandog sa inyo. Yung mga naging pagsasama ng may asawa, babae at lalaki na yung isang partner ay nanggaling sa same-sex attraction o kakaibang gender. Yan, pag-uusapan natin kung yung ba ay kakaiba sa traditional na marriage. Ano ba ang challenge noon? Yung ba ay merong naging takot na baka bumalik ang same-sex attraction? Lahat pong yan. Kaya kung may mga katanungan kayo, ay mag-comment lamang sa ating Facebook page dyan sa FB 702 DCAS o kaya po ay sa Facebook page ng Living Waters Philippines. At syempre, kasama ko ang aking co-host, si Miss, ang walang kupas, Carmen Gov Vargas, ang institusyon at haligi ng DCAS. Umabol ko. Good evening, Benji, and thank you for that nice introduction. Pero hindi mo ako haligi, pader na lang. Okay. Sige, kasi pag pader, sasandalan ka. Okay na yun. Sige na yun. Okay. Anyway, mga kaibigan, samahan nyo kami sa loob ng 1 oras at kalahati. And ako, very excited din ako. I'm glad to be co-hosting with Benji. Although may sakit ang ating mainstay na si JR, Josephine, Dietuelha, Josephine, and sana susunod kayo na ni Benji ulit. At ang tagal nyo nang hindi nagsama, Benji. Talagang. Pero nung huling mag-guest namin si Pastor Rene, ay magkasama kami ni JR noon. Sabi namin, next time dapat kasama yung misis niya, kaya sayang talaga na wala siya. Di ba, magkakaroon pa ng ibang pagkakataon. Pero iba rin naman ang dating ng isang Carmen Gov Vargas. Yung pinaka namatanda doon sa sa ating program na Panahon ng Paghilom. Alam niyo po, nanggaling kami sa Baguio, Living Waters Leadership Training. Magkakasama kaming tatlo, tsaka itong panauhin namin. Merong isa doon nagte-testimony na kaya daw siya nakasama kasi narinig niya si Carmen na nag-go. Gano'n? Wow, narinig mo? Sinabi niya? Oo nga. Natutuwa naman ako na kahit paano yung mga program natin at naririnig tayo sa radyo, naiinganyo sila to be able to come. Natutuwa ako na magpapatuloy siya. And if nakikinig siya, we are rooting for you. We are praying for you that you'll really continue in your journey with the Lord. Yan. Kasi this is how the Lord really created you, isang lalaki. And yung Restoring Man's Honor, ibang klase. I heard, although wala ako doon, I heard from my husband, si Joel, at saka yung ibang mga leaders natin saying na nag-iiyakan mismo kahit yung mga straight guys. Mas malakas pa nga yung iniyak ng mga lalaki kaysa babae. Totoo, no? Kasi nung sumigaw yung transgender na yon na I want to be a man but I don't know how. Talagang nabagbag yung damdamin ng mga ibang lalaki. At niyakap siya. At humingi ng tawad yung mga lalaking straight kung paano nila na-judge, na-condemn, at nabully yung mga malalambot, yung galing sa homosexual background. At di naman galing sa homosexual background, nag-sorry sila kung paano sila nagkaroon ng pag-abuse, inappropriate touches,
lustful na pagtingin sa mga kalalakihan. So talagang it's very moving na gesture ng pagpapatawaran. Mm-hmm. Kaya we want to encourage more of this kind of healing coming from the Lord, of course, and yung kung may kilala po kayo na maaring nandun sa same-sex attraction, sana you could invite them to come and join us. Yun ay kung hindi pa kayo naka-attend din, come and join us also, whether you have a same-sex attraction or you are so-called straight gender. Yon. Yan. So, yan po yung sa mga first time pa lang na nakinig sa panahon ng paghilom, yan po yung hamon na tinatalakay ng programa. No? Ang programa po namin ay hindi tungkol sa Bible study or doctrinal studies or Christian disciplines. Importante po lahat yun at napakadami po nating programa dito sa station about that. No? Pero meron pong isang kakaibang pangangailangan na ma-address ang tungkol sa kasarian, ang tungkol sa sexualidad, at ang tungkol sa relationship ng babae at lalaki. Lalo na sa panahon natin ngayon na nagkakaroon ng redefinition, ano ba ang babae, ano ba ang lalaki, at may mga challenge na hindi lamang lalaki at babae ang gender. Sa UP ay dineclare na nilang 66 plus ang kasarian. And counting, no? So alam naman natin na hindi yun ang sinasabi ng Biblia. So nagkakaroon ng banggaan ang tinatawag nilang traditional at saka ang tinatawag nilang enlightenment daw, bagong panahon. No? So ganyan pong mga paksa ang tinatalakay ng programa po natin, tulad ng paano ang paglakad ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay umamin na sila ay bakla, tomboy, or transgender, no? Or tinatalakay rin natin dito paano yung mga school curriculum na talagang pinapayagan na nila yung mga anak nating mga lalaki at babae mag-cross-dress o mag-identify sa isang sex na kakaiba sa kanilang biological gender. So, at alam naman natin may mga batas na ngayon ganyan na hindi na pwedeng payagan, mga panukalang batas hindi na pwedeng payagan ang mga magulang na palakihin ang kanilang mga anak based sa kanilang religious convictions kapag merong gustong gawin ang may piniling kakaibang gender ang kanilang anak. So, yan po ang ninanavigate ng ating programa. Kaya po siya panahon ng paghilom. Yan. Kaya ngayong buwan po ito ay yan po ang tinatalakay. Ano ba ang itsura ng pagsasama ng isang wife and husband na yung isang partner ay galing sa homosexual background? Yon. So, papakilala na ba natin? Yes, pakilala na natin. O Carmen, sige, pakilala mo dahil kasama mo siyang gumagawa ng teaching nung tinuturo yung masculine. Tinutulungan nga ako ng ating guest na kasi naguguluhan pa ako first time ko kasi ituturo yun eh. Although ginagawa ko na. But anyway, hindi ko alam yung mga titulo niya eh. Ang alam ko lang, napakabait na kaibigan, na kuya, na nakakatawa, na napakadaling kausapin. And the first time I met him, in-interview ko rin siya sa isang programa natin sa pang-umaga noon pa. And nakakahiya ang ginawa ko noon. Sabi ko sa kanya, ikaw halata kang homosexual. Parang, sabi ko napaka-taklesa ko talaga noon. But anyway, siya po ay hindi kakaraniwang pastor lang. He's handling, alam mo Benji, ano hinahawakan niya na malalaking mga gawain? Oo, pero yung mga binanggit mo, katangian niya, mas importante naman yun sa mga titulo niya. Yan. Sa bagay. Pero siya ang pinaka-chairman ng board ng denomination ng ABCOP. Ang Alliance ng Bible Christian Churches in the Philippines. Yan. Ayun. Tama ka, Benji. Mahalaga kasi sa akin hindi yung titulo niya kundi yung friendship niya, yung pagkatao niya. Kaya i-welcome na po natin ang
mahal na kasamahan sa Living Waters, one of our leaders and volunteers also, si Pastor Rene Losada Putalan. Good evening, Pastor Rene. Good evening. Sobrang mukhang ano na naman ito. Ano? Masaya ang talakayan. Hindi na ako magkakamali. At siya rin po ang senior pastor ng Makati Grace International Ministries dyan sa Makati. Yan. And of course, hindi siya... leader din, one of the leaders natin at teachers, Living Waters. Yes. Tinuro niya na last week was the bride. Ayan. For the bride. At siya, alam mo, hindi namin ginagawa, never in 22 years namin ginawa ang foot washing. So, siya po ang nagpasimuno. Siguro may naamoy siyang paa, kaya gusto niyang pahugas. I didn't know Henry. First time ba yun? First time na doon sa teaching na yon, yung the bride. So naalala ko mga na-attendan ko first time yon. Kasama niya po, syempre, yung kailangan ma-interview rin natin at malaman on her side tungkol sa kanilang relationship as a couple, as a husband and wife. Ang kanyang may bahay na, nako, ang ganda ng picture na pinakita niya sa lahat sa amin. Natulala kami na meron nagkagusto kay Pastor Rene. Ganun kaganda. Ayun. Welcome po natin si Ate Syra. Good evening, Ate Syra. Gandang gabi. Salamat sa pag-invite sa amin sa programa ninyo. Wow. Yun. Ang una kong tanong kay Syra, kasi baka pag nasimulan si Rene, wala nang chance magsalita si Syra. Okay, sige. Next ako tanong kay Syra. So, siyempre alam naman natin, ang nanggaling sa homosexual background ay hindi si Syra, kundi si Rene. Yan. Syra, ikaw nung dalaga ka, bago ka mag-asawa, nung may mga nanliligaw sa'yo, yung when you reach that age na iniisip mo nang i-consider na mag-asawa, no? O yung prospect mo na pag-asawa, sumagi ba sa utak mo? Kinonsider mo ba na pwede kang magkaasawa ng isang galing sa homosexual background? Actually, of course, parang hindi ko muna inisip na mag-aasawa ako. I'm so happy being single. Meron ako magandang trabaho at masyadong secured yung buhay ko. So feeling ko, I'm okay. Kompleto na ako. Never ko ma-imagine na una ay makapag-asawa at makapag-asawa ng isang pastor. At galing pa doon sa background na homosexual background. Grabe, 3 sorpresa pala yung bumulaga sa'yo, no? Yes. Bagamat nananalangin ako ng somebody who's tall, dark, and handsome, pero iba din ang mag-surprise ang Lord. Iba yung binigyan. O nga, no? Hindi mo nakuha yung tall and dark, handsome lang yung nakuha mo. Ayan rin yan. Nakakalata nang nasa payroll ako. Okay. Mas taller siya sa akin. Ganun ba? Physical? Hindi ko alam. So, 1 inch lang naman, Bench. Hindi ko nga nahalata eh. Oo nga. So, nung dalaga ka, na syempre, hindi pa naman kasi ganong like right now na controversial yung issue ng homosexuality. Pero during our time, your time, parang may stigma talaga yung maging bakla, di ba? So, ano yun, naiisip mo ba na baka magkaasawa ka ng ganun? O naisip mo na lang yon nung niligawan ka na ni Rene? Talaga hindi ko naiisip na liligawan ako ng isang ex. Okay. Gay. Wala naman din kasi talagang nung mga panahon na yon, tama ka, hindi masyadong hayag eh. Ang mga gay, makikita mo lang sila sa parlor talaga. In the province, hindi mo yung nakikita na kumakalat or nagladladlad sa kalye. But kung makikita mo sila, nandun lang sila laging define, ano yan, bakla kasi nasa parlor. So hindi ko makikita na sa ibang lugar.
Okay. So, wala naman sa parlor si Pastor Rene, kaya... Wala. Kasi sabi ko nga, ako kasi noon, may mga kaibigan din ako sa parlor and I would always interview, bakit ka nagkaganyan? Oo, kasi naku-curious lang ako kay lalaki ng katawan ng mga taong ito. And yet, kasi kinakaibigan ko din naman sila. At nataka ko, ba't kayo nagkaganyan? So, hindi mo naisip na mayroong pastor na ganun yung issue niya sa buhay? Oo. He's passed. He's passed. Kasi nung nagpapastor naman na siya sa aming church, hindi ko naman nakita or hindi na masyadong malakas yung manifestation na siya ay nandoon sa galing sa ganung background eh. Medyo malambing siyang magsalita, which ina-assume ko na dahil siya ay mass comm graduate, so probably ganun talaga siya magsalita. Pero other than that, hindi ko masyadong napansin yung mga kakaibang mga kilos na karaniwan sa mga naglaladlad na bakla. Curious lang ako, nung niligawan ka niya, sinagot mo rin ba kagad siya? Kasi sabi mo, hindi mo naman halata o nakita mo, hindi na naman siya ganun. If ever man nahalata mo siya ay dating towards being gay. So, sinagot mo ba kagad siya ng yes sa ligaw niya? No, binasted ko siya. Kasi ilang beses? Balita ko 3 beses daw. Beses lang naman. Kasi una, wala sa aking focus na magkaroon ng asawang pastor. That's number one. Sabi ko, hindi ko yata nakikita ang sarili ko na magiging asawa ng pastor. Hindi ko gusto ang maging asawa ng pastor. So, binasted ko siya dahil talagang una, parang masaya talaga akong single pa that time. So, hindi ako ready for a serious commitment. So, binasted mo siya hindi dahil sa homosexual ang background niya, kung hindi talagang ayaw mo mag-asawa? Ayaw ko mag-asawa ng pastor pati. Though that time may mga nanliligaw din, pero talagang hindi nanliligaw sa work. Sabi ko, ayoko nang may boyfriend sa work kasi ayoko nang aali-aligid sa akin or masyadong so ganun ako talaga. So sabi ko, no, lalo na ang pastor. Nakikita ko yan pag mga business meeting, kung gaano magbalitaktakan. Sabi ko, the more hindi ko yata kakayanin yung mga ganyan sa mga hindi ko kaya yan. So, no. Kasi ang nakita niya mga pastor hindi pogi. Nung makita niya Saka I'm sure niregalo mo rin bumili ka ng isa talagang mamahaling German helmet sa susunod. So, ano yung feeling mo nung una kang binasted? Of course, kasi diba, ang issue talaga ng mga ex-gays, main issue sa akin, hindi ko alam sa iyo, Benj, rejection. Rejection din. Very much, yeah. So, I felt rejected. Yun ang kinakatakot actually. Bakit ayaw ko maligaw? No? Dahil doon. Okay. So, parang na-confirm na ang inisip mo kaya ka binasted dahil sa homosexual ang background. Hindi naman. Kasi I think, Mami, anong ginawa ko? At first kasi, did I tell you that time or not yet? Not yet. Not yet. Okay, so, hindi naman dahil sa ako'y ex-gay. But I think sa akin lang yun, no? Sa akin lang yun. At saka at that time, hindi na kwento ni Syra, may naliligaw sa kanya. Kaya ayaw niya din, sabi niya, to be fair with the one, no, not naliligaw. Boyfriend for pala. Convenience. Kasi I need a bodyguard. Kasi taga Cavite, si Syra as food technologist nag-work sa Cavite, sa Anabo, di ba? So very yung critical, yung alam mo naman. Kaya gusto niya parang boyfriend for convenience, pero hindi naman sineryoso niya, no? So, ibig mo sabihin rin, yung ligaw ka kay Syra na may boyfriend siya? Hindi niya alam. Hindi niya alam. Okay. So yun, one of the reasons also is may boyfriend siya that time, no? Pero bago pa lang,
So, kaya ayaw niya rin mag-entertain sa akin sa Okay. panliligaw ko. Pero So, since rejection nga yung issue mo, kahit hindi niya alam ni Syra na homosexual yung background mo, ay yeah, ini mo something to do with that. I think, yeah, more or subjective. Kasi yun ang iniisip ko palagi eh. I Oo. mean, will people or will the girl that I'll court accept me? No, with my background. Although naman later, not too long after that, sinabi ko sa kanya yung past ko. Nasabi ko sa kanya, before you say yes to my proposal, pag-isipan mo yan, no? Kasi ayaw ko naman ikaw dayain. Ibig sabihin, take me or love me. Na. Hindi ba? Okay yun Yung, maganda. ayaw ko naman mandaya. Yung parang gusto ko malaman niya kung ano yung past ko. So sinabi ko sa kanya. Okay. So, sabi ko, bago mo ako sagutin, pag-isipan mo yan, and then, ayos lang naman sa akin na we become friends, no? Kung talagang hindi mo matanggap yung past ko. So, at least, kung lahat ng baraha ay talagang inilatag ko sa mesa, no? At hindi ko naman siya dinaya. So, Ate Syra, nilatag na niya, what were you thinking? May doubts ka ba? Ayoko na. Kaya nabasted mo siya ng ilang beses? Or... No, isang beses lang. Nung okay. nilatag ko yun, after nang binasted niya ako. Akala ko 2 beses kanyang binasted. No, hindi. Isa lang. Hindi ako papayag na 2 beses. Sobra na siya, no? Sobra na. So, Ate Syra, after niya ilahad, na mugtong-mugto ang mata. The following day, oy, seryoso ang mama. Pero, I mean, talagang sabi ko, wag lang akong ligawan. I mean, we can be friends, pero not on a romantic relationship. Sabi ko, open man ako sa friendship. Kung ano lang. Pero parang awa mo na, wag ako liligawan. Pero, syempre, nakakita na naman siya ng pagkakataon to pursue me. Kasi nga, ako ng friendship. So, doon, I get to know him better. Magkaibigan kami. Tapos sugod na naman siya. Ligaw na naman. The true masculine. No. Talaga pursue. Pero ikaw, Syra, anong una mong reaction nung inamin ni Rene na meron siya same-sex attraction? That was the past eh. Hindi naman ako nagulat. Ako naman yung taong malawak ang pag-iisip na hindi naman ako yung tipong that was his past before. So, tingnan ko din siya kung eto ba doble cara? Ito ba pag sa church, goody-goody sa church as in terms of preaching, magaling siyang mag-preach. Ito ba, does he walk the talk? Kasi pwede kang madaya ng magaling magsalita, magaling mag-preach. Pero pag nakita mo, double life, di ba? I mean, eto ba, authentic ba siya? Paglabas ba, pagbababa ng pulpito, kung ano ba yung pinreach niya, pinapractice niya. Sa umaga si Rene, sa gabi si Rena. Ayan na. Okay na, si Rene o si Rena? Ay, ko lang narinig. Yun ang gusto kong title ng episode natin. Si Rene ba? O si Rena? Ganda yun, di ba? Sige. Ay, hindi kasi ganito. Isa pa. I prayed for her for 2 years. No? Wow. Before ka nag-court? Oo, bago ako nag-court. Kasi wow. I did not know. And then I zeroed in on her. So, yung ba lang sa akin, parang, at ang mga prayer warriors ko, mga elders at deacons sa church, no? So, kaya naman pala wala nang botong-boto yung mga church leaders, unanimous sila na, okay, pastor, yan, thank you. So yung nagwagi sa yung small circle na. Yeah, so ibig sabihin, yung community, support ng community, tapos yun, talagang, kaya persigido din ako because I have the approval of the church leaders, no? Kasi siyempre, pastor ako, I want my wife to get along well with them and vice versa, no? So, when they approve of her,
to be my girlfriend and of the future lifetime partner, nagkaroon ako ng tapang, ng courage to pursue her despite the rejection. Si Syra ba yung una mong babaeng niligawan? Yes. Oo nga. Wow, so first. So, yun na nga, coming from homosexual background, usually, if you're like me, talagang may insecurity manligaw ng babae dahil feeling natin we are not adequate as a man. No? So, what made you decide? Ano yung nagpalakas sa'yo ng loob na niligawan ko yung babaeng to? Una, kasi maganda siya. Gano'n naman, di ba? Meron kang, mahilig ako sa morena. Okay. So, even college, may crush ako, morena siya. So, gusto ko yung morena na beauty, no? Pangalawa, si Syra is very, gentle, no? Demure, no? So, gusto ko yan, hindi siya, yung, hindi malakas ang dating, yung ganun tipo. Kasi alam mo naman, low-key. Pag low-key, tapos low profile. So, gusto ko yan kasi sabi ko, pastor's wife siya, no? Alam ko na makita ko minsan ang mga pastors, may mga ilang pastor's wife na ang lakas ng dating, yung may pagka-dominante, no? Nakita ko sa kanya na hindi gentle ng spirit niya. So, pero nakita ko rin na gentle but firm. May paninindigan siya. So, nakita ko yan, no? So, saka nakita ko yung mother niya. Yung mother niya kasi, that time was the chairperson of the Board of Deacons. So, nakita ko sa mother niya, siyempre, titingnan mo rin yung family background, no? Yeah. So, nakita ko yung mother niya na, mabait, no? Matalino, at actually, number 1 prayer warrior ko yun. Kasi botong-boto sa akin. Wow, yung pala una mo niligawan. Pati mga love letters ko, sinishare ko sa kanya. nagkakita silang dalawang lahat. Para nakasisi pala ang yung love letter. Dalawang niligawan ko, yung mother-in-law ko muna. Smart. So, yung nakita ko yon, at of course, minapanalangin. So, yun, nagbigay sa akin at supported ako ng church leaders nagbigay sa akin. At saka of course with my intimacy with God. Sigurado ako na siya. As a matter of fact, nung a year before sa journal ko, October 30, sabi ko, Lord, kasi doon sana ako maghahayag na ng aking intention. Hindi ko muna, pinuspone ko muna. And then, a year after, doon ko sinabi. And when I look back, no, sa journal ko, it was already October 30. The same date, no? So, naka-journal yan kasi sinusubaybayan ko kung ano ang kalooban ng Lord sa buhay, sa area ng buhay ko. Wow. I was so surprised kasi October 30, the past year, no? Yun ang sinabi ko sa journal, Lord, I really wanted to express to her my intention. Hindi natuloy, no? Pinuspone ko muna. And then the following year, October 30 din, tinignan ko sa journal ko, that very year, that very date, no? The year before, na gusto kong ligawan, ayun din ang talang actual na niligawan ko siya the following year. So, makikita mo na talagang God orchestrated everything. Wow. For this relationship to flourish. Yes. Kailangan na natin mag-break, pero may gusto akong ibitin na tanong na na-imagine ko ay nasa katanungan ng marami nating tagapakinig. Paano ang isang galing sa homosexual background ay magkakaroon ng attraction sa opposite sex? What happened there? No? Yes. Yan po ay sasagutin ng ating panauhin, si Rene at si Syra sa muling pagbabalik ng Sa Panahon ng Paghilom. Ito ang Panahon ng Paghilom.
Uy, admit mo na sila Tito Manuel. Andyan na sila oh. Wait lang, sunod-sunod. Kanina pa daw pala nakaredy si na Tita Ani. Ready na ba yung handa natin? Mamaya may sharing portion pa tayo. Yes, Mommy. Waiting na lang po sa iba. Dali! Nai-excite na ako makita sila. Uy, ayan na! Nandun na sila Tita at Tito. Sige nga, mag-attendance check tayo. Tito Manuel? Check. Tita Ani? Check! Nancy? Check! Junjun? Check! Julia? Check! Jenna? Check! Tita Mavi? Check! Ayan, kumpleto na tayo. Ano pang handa niyo dyan, Tito? Adobong manok, syempre. Papahuli bang napakasarap na macaroni salad ni Tita Ani nyo? Ay, wow! Wait, parang may nakikita pa ako sa lamesa nyo. Nag-bake si Jenna ng yema cake? Ay, hindi pwedeng hindi kami makatikim niyan. Magpadala kayo bukas niyan dito ha. Ayan, countdown na tayo. In 3, 2, 1, Merry Christmas! Hindi man tayo sama-sama ngayong Pasko, marami pa ring paraan para magbuklod-buklod tayo. Kalakip ng dasal at makabagong teknolohiya, ituloy natin ang sama-samang saya. Merry Christmas kaagapay! Pagbati mula sa inyong FEBC Radyo TV. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Thank you for really just staying with us mga kaibigan. At syempre sa loob ng isang oras at kalahati, marami pa rin kaming nais ibahagi sa inyo. Ako po si Carmen Go Vargas. Syempre, kasama ko si Benji Cruz. Ang inyo pong kuya Okay. Benji. Yan. At ang ating mga guest si Pastor Rene at Ate Syra Putalan. Yon. So, kung meron po kayong sorry Pastor. Magandang gabi muli sa kanila. Okay. Mga kaibigan, kung meron kayong gustong tanungin sa amin o comments, just post it, i-type nyo lang po para makita namin at di man namin mabasa kagad. We will make sure to read them. Lalo na kung tapos na yung ating program at may hinahabol pa kayong mga comments, go ahead po. Part of it. Pwede ho ninyong bisitahin ang website po ng Living Waters Philippines para makita nyo po ang mga upcoming na activities or events po natin. Yes, may date na tayo sa susunod na Living Waters Training. Kaya pwede nyo na pong pag-ipunan. Yan po ay mula sa October 4 up to 10. October 4 to 10, 2024. Yan. Wow. Na gaganapin dyan sa Rizal Recreation Center sa Laguna. At gusto ko pala pagtiyan yung mga iba't ibang leaders ng ating iglesia sa iba't ibang provinces and cities na dumalo sa ating Living Waters Training. Yung meron po tayong 10 pastor and pastors' wives, youth leaders sa Evangelical Free Church na umattend from Cebu. Yan. Cebu, yes. At meron din tayo from His Life Ministries mula sa Bacolod na umattend. Tapos meron po tayong mga leaders mula sa Jesus is Alive from La Union. And sila yung mga intercessors natin, karamihan sa kanila ang ating intercessors. Yan. Yes. And meron din sa Metro Manila na iba't ibang mga churches. Hindi ko alam, hindi ko sigurado lahat eh. Marami sa Metro Manila. May galing sa Mandaluyong, Pasig, Makati. At pinakamalaking delegation meron sa 6 from one church sa Christ Commission Fellowship sa CCF. Okay. By the way, ito na, Benji, nakita ko, ang Living Waters Leadership Training sa India will be on March 8 to 15. Yan.
And sa Living Waters Leadership Training sa Thailand will be on April 14 to 19. So, I think the teaching will be in English and of course may translation, di ba Benji? So, kung meron po tayong mga kababayan na kaibigan nyo who are working in India or in Thailand at gusto nyo maka-attend nito, leaders din sila, maybe they can inquire doon sa, syempre hindi ho sa amin sa Metro Manila, kundi doon mismo sa India at yung isa sa Thailand. So sa India, March 8 to 15. Sa Thailand, April 14 to 19. Yon. And ang dito sa atin, sabi mo, Benji, October 4 to 10 dito sa Pilipinas. Yon. At sa inyo po, kung kayo po ay mga pastor or denominational heads, nauunawaan po namin kung hindi kayo komportableng makasama yung miyembro nyo doon sa confidentiality ng mga issues sa Living Waters training dito sa Pilipinas. Kaya bukas po itong ating leadership training sa ibang bansa na kayo po ay hindi nyo kasama yung mga miyembro nyo doon. No? At other leaders from other countries. No? At ang mangunguna po doon ay yung founder ng Living Waters, si Andy Kumiski. I like yung hanging question mo kanina, Benji. Kailangan malaman natin ang sagot ni Ate Syra at saka ni Pastor Rene. Ulitin mo yung question, ano na nga? So, ang tanong, kasi kinukwento ni Pastor Rene kanina, talagang ang una niyang nagustuhan kay Syra, maganda siya. Na morena yung type niya, no? Tapos gentle siya. No? So nagustuhan niya yung mga ganong feminine qualities ni Syra. So pagtatanong yung ating audience, akala ko ba ay galing siya sa homosexual background at hindi siya na-attract sa babae. So bakit ganun ba kalakas ang kamandag ni Syra na talagang attract siya? No? So ano yung ano nangyari sa damdamin niya na nagkaroon siya ng attraction sa opposite sex? Kasi yung mga ibang galing sa background namin, talagang feeling namin ay hindi kami magkakaroon ng attraction sa babae at merong kaba or insecurity na we cannot pursue, much less marry a woman. So, doon sa description mo, na-attract ka, may nagustuhan ka, ano yung nangyari sa shift at ano yung nangyari or bakit nagkaroon ka ng genuine attraction sa kanya, knowing your background? Kasi even before I was, actively indulging in homosexual relations, ayaw ko talaga. Ayaw ko. I think, sa akin yun. Ayaw ko talaga sa ginagawa ko. And I really wanted a way out. But it's just that I learned later on that the power of sin was so overwhelming that I could not combat it. Could not overcome it. We were given the chance to really be restored to the true masculine, I would grab it anytime. So, because of that, gusto ko talaga mag-asawa. But the thing is, yung hindrance is may gay background. So, nung makakilala ako sa Panginoon, unti-unti, siyempre, may transformation, gradual transformation. So, nakita ko na God created me as a man. At nakita ko na pwede magkaroon ng, may pag-asa na pwedeng magkaroon ng asawa, no? Magkaroon ng pamilya. So I think what happened was yung discipleship. No, I was of course discipled in college. At unti-unti nakita ko na merong pagbabago sa aking orientation, na ay talagang lalaki ako, and then nagkaroon ng unti-unti ng
development sa romantic liking ko toward the opposite sex. So, biglang parang inactivate ng Diyos yung attraction ko to the opposite sex. As I think, I know, I not only think, but as part of yung transformation ng Diyos inward transformation ng Diyos sa akin. So, you're a new creation already, the old has gone and the new has come, no? And you view things now from a different perspective, no? From not the worldly perspective, not from your subjective assessment of yourself, but also from how God designed man and woman to be. So, nung basta nag-develop siya ng opposite gender attraction. And then, I began praying, no? Of course, no? That the Lord will grow that attraction toward opposite sex or opposite gender. And then, sabi ko, Lord, I made a commitment to Him, no? Sabi ko, I really wanted to marry, but ang Lord, i-deal mo sa akin yung same-sex attraction. Na ayaw kong magkukumit ng homosexual act, no? During our marriage, or even before, during courtship. At because, una, kawawa yung aking magiging wife, kawawa yung aking mga anak. And of course, kawawa din ako, no? And then of course, I don't want to, kumbaga, masira yung pangalan ng Panginoon, no? Na dahil sa aking kasalanan ay siyempre maapektuhan yung pangalan ng Panginoon. I was very aware of the Lordship of Jesus Christ, especially in that area. Na if He is Lord, then I should follow Him, I should deny myself, I should carry my cross daily and follow His example and teach Him. So aware ako doon. So when I finally decided to court Syra, kumbaga, total commitment kay Jesus Christ. Tinalikuran ko na yun. And although may mga struggles, but I really made a commitment to God na, okay, you are my Lord, you are my Master. And I will crucify the sinful nature in me. And continue to walk in the Spirit. Continue to obey you in all areas of my life. So I think that commitment, no, and then nung nakagawa ako ng commitment na yan, that is when I took my first step, no, to pray for her and to eventually court her. Yeah, naalala ko yung pinost pa ni Pastor Rene yung kanyang love letter kay Ate Syra. And it was so beautiful. Yun yata ang tumunaw na sa puso ni Ate Syra. Yes na. Yes Okay, na, yes nire-reject niya lang sa akin, no. So, gumawa na ako ng poem. I was not, at that time, there was no living waters yet at that time, no. But when I look at it, it was very much living waters, no, yung poem. So, talagang pang living waters. Kaya Ate Syra, kahit wala ka doon, ay nandoon yung wedding picture. Nakita nila. Kaya yung wedding picture mo. Face mo. Kasi for the bride ang topic ko. I was thinking, maybe this is a good introduction. And it was, really. Except for that, the suffering I was going through that. Kaso lang, at sa pagkabanggit ng ganda mo, Almoranos naman ang binanggit niya. Parang may disconnect. Hirap na hirap siya. Sige. Anyway. Ngayon, gusto ko naman itanong yung, now that you're married, you finally said yes, you got hitched, you want commitment. Ang tanong, during the first year, sabi nila yun ang crucial first 2 years. Was there a time, Ate Syra, ako kay Ate Syra muna magtatanong, tama nga ba na
Sinagot ko to. Although I am really committed, una kay Lord. Kasi gano'n tayo, but when we have committed our life to God, ang ating mga marriages ay napakahalaga. But then He's different. He had a same-sex attraction before. Nakakatakot yun. So, were there any problems or it was okay lang? Just a normal marriage? Parang yung first year, okay lang. Wala kaming big issues na pinag-aawayan. It's more of like nag-a-adjust lang sa ministry. Ako especially na from a secular job, nag-quit ako na, actually kasi maganda doon, nag-quit talaga ako ng trabaho ko just to be with Pastor Rene, to support him. So, I think nakatulong kasi yung pagiging honest ko about my past. Yun ang sinabi ni Syra, that she earned my trust because I was honest to her from the very start. I didn't cheat on her kasi meron akong friend na sinabi niya lang during their honeymoon. Naku naman. Pick out yung babae. Siyempre. Help na at the very start, like I told her na bago mo pa na ako sagutin for a lifetime commitment. Ito ako. So, transparent ako sa kanya about my past. So, I think that helped a lot. No? Naging, kumbaga, at peace siya na she knew that I won't go back to that lifestyle. Okay. So ito, diretsahang tanong, napag-usapan na rin lang yung honesty. No? So, yes, mayroong resolve at commitment na hindi nababalik sa past gay life. No? At yes, mayroong decision na talagang I will not allow myself na masira ang testimony ni God. No? So, but is it clear to you, Syra, at ganun din ba yung language ni Rene? Kasi, syempre, sinasabi natin, past yan ni Rene. So, sa audience, sa listeners, iisipin nila, does that mean na nung ikasal kayo ay wala ng same-sex attraction na nararamdaman or temptation si Rene? O meron pa rin? At kung meron pa din, yung ba ay clear sa'yo, Syra, na kahit kasal na kayo, ang temptation kay Rene ay hindi babae, kung hindi lalaki. Clear, ano ang lengguwahe nyo tungkol doon? At ano ang puso nyo, ano ang understanding nyo tungkol doon when it comes to ano pa rin yung attraction niya even though you're married? Alam ko, wala nang same-sex attraction kasi nung time na kami na talaga. Open naman ako sa kanya. Kasi kaming dalawa, very open kami. Ang communication namin, so wala kaming, meron ata yung mga, of course in my case, I have to be honest, may attraction pa rin, times will come, but hindi yung it will have a hold on you na wow. So, ang mahirap kasi dalawa ng attraction sa so clear sa'yo yun, Syra, clear sa'yo na mayroong residual na temptation, attraction to the same sex. Ngayon, minsan pag may nakahalata siya, kasi mahilig ako ng touch alam mo naman. Pag nakipag-usap siya, may touch siyang ganyan. So ako, I would like to call his attention. Oops. Hindi. I mean, pag kami na lang, you should avoid doing that. And I think I have to observe yung physical boundaries, yung time boundaries, kasi I disciple guys, of course, no? So she would remind me ako din yun. Of my time boundaries. That's too long. Too long already. Just to safeguard me. So, kung may attraction, siyempre hindi maalis yun Bench. Yes, oo. Pero yun nga, I'm grateful that I have a wife who would remind me about physical boundaries, about time boundaries. No? So, aware siya doon. And he
she holds me accountable. Mm. She would call me to account if she sees that my physical and time boundaries are like beyond what they're supposed to be. Okay. So Syra, clear sa'yo na hindi zero struggle towards the same sex, not na it can hit him at any time. That's why you need to put boundaries also, to be clear. Okay. Nakikita ko dito, Ate Sara is also safeguarding si Pastor Rene, making sure na he doesn't fall into the temptation totally na babagsak na. So that's part of being a husband and wife, taking care of each other, talagang inaalagaan at tutulungan ng isa't isa. Kasi mas mahirap yung sabihin, I trust him. Pero hindi mo alam na tutukso na pala and kailangan niya ang tulong ng asawa. So I like that, Ate Syra, na oops, may boundaries tayo. Oops, too much touching na. She would remind me time and again. Oh, that's good. Kasi merong mga situation na katulad ninyo ang dynamic na galing yung isang partner sa homosexual background, pero mga devoted Christian sila. So yung spouse o yung girl, nagkaroon siya ng expectation na tapos na ang asawa ko dyan, hindi na siya ma-attract sa lalaki. So pag may mga times na na-attract siya, hindi naman siya ng lalaki who's not having sex with them, pero may attraction siya, hindi niya naaaminin sa wife kasi yun na yung expectation, di ba? So, at pag hindi niya inamin at hindi niya sinabi, mas lumalim yung hawak sa kanya na homosexuality dahil he had to hide it. And at nagkaroon ng wedge sa kanilang mag-asawa. So would you say na hindi naman kakaiba ang marriage ng isang straight at isang merong same-sex attraction before? Pareho lang din ang marriage ng both heterosexual. Oh, I think ibang struggle, no? Kasi heterosexual maybe like attraction to the same sex. Opposite gender, no? Okay, opposite gender. Ang mahirap kasi ako sa former gay kasi na-develop na yung attraction mo sa same sa opposite gender. So dalawa na ang tentasyon. Ganon. But the thing is, yun nga, yung bang I think it really boils down sa akin. Kasi boils down to I was asked one time, no, is it possible for you to be a gay Christian? You're gay at the same time Christian. Kasi yan ang uso. Sabi ko, alam mo, sabi ni Jesus Christ, if you follow me, if you want to be my disciple, you have to deny yourself, carry your cross daily, and follow me. So I think it all boils down to, being a disciple of Christ who really obeys Christ as Lord and Master in every area of your life, including your sexual. So, I think yun ang pinaka-basic. Yeah. That He is your king, bridegroom. No? And as part of the bride, you are preparing yourself to be pure and chaste, no? Before. So, he is working in and through you in your relationship with your wife, so that you will be presented to him as pure and chaste. Yun. So, sige, Benji. Sige, Carmen, go ahead. Ang inisip ko kasi, was there a time in your marriage, sabi mo, Ate Syra, sa umpisa okay naman, because you're adjusting. Meron ba down through the years? And how many years na nga kayong married? 34 years. Wow. Grabe. Matatag na. Let's say dun sa, sabi nila, the 7-year itch, totoo kaya yun. Na after that, parang pwede naman palang hindi na ako nag-asawa. Kasi ikaw noon, satisfied ka na .
So ngayon, ito pala yung mga problema. Oo nga, parang pareho lang ng ibang may asawa, mga temptation, things like that. Pero meron bang time na parang inisip mo, ba't pa ba ako nag-asawa? Pwedeng hindi na. Or if meron nga, what did you do? Kasi you're now 34 years together eh. Wala naman akong naisip na incidenting major na naisip ko, ay, buti na lang, di ako nag-asawa. So far, nare-resolve namin kasi ang mga problema namin sa maayos sa pag-uusap. I mean, we try to iron out differences and problems. Nag-uusap talaga kami kahit nagsisigawan at times, nag-aaway talaga. Pero kailangan mag-usap. Hindi pwede na cold shoulder treatment. If we have to tackle an issue, face it head on. Oh, wow. Ang reklamo niya, kasi kung hindi siya nag-asawa, hindi siya magkakaroon ng mga poging anak. Oo, gagwapo na. Ang complaint lang ni Syra sa akin, kasi hindi ako marunong sa mga troubleshooting. Minor lang. Yeah. Kasi ako kasi I grew up in a family na talagang trained kami, kahit mga babae kami. We do minor troubleshooting sa bahay. So like what? Simple electrical thing. Plumbing, I do that. I know how to do that. Simple carpentry, ganyan, kaya ko yan. So, ang expectation ko sa lalaki talaga is dapat siya yung gumagawa ng mga ganito. Pero wala siya ng skill na yan. We were raised naman kasi na upa-upa. Sanay sila. Kaya minsan, yung gasket ng aming gripo, ay worn out. Tinuruan niya na ako. Sige, ako nang gagawa. Okay. Tapos bumabara na. Kasi nag-overflow na sa lababo. Ano pa naman kayo? Sabi ko, huwag ka maingay kasi andyan yung mga tatlo. Parang we try to compliment na lang each other. Kung ano yung kahinaan ng isa at kaya ng isa, di ako na lang. Like we just had this house repaired, so I do I buy the materials, building materials, because I'm more knowledgeable on that. So gawin ko na ito. So at times sinasama ko lang siya para he knows what is dito, the measurement like this. So I try to teach him. Hindi pa naman huli para matuto siya. So, cute. Karpintero na talaga. So, bibila ko na siya ng mga tools na electrical, mga drill next time. So, Syra, traditionally, yung lalaki ang handyman, siya yung sa mechanic, sa repairs, at yung babae yung homemaking. So, sa inyo, nagkaroon ng parang reversal of role. Hindi naman totally. Kasi marunong naman siya magplancha. Marunong din ako. I'm all around sa house. Ako all around ako sa house, no? Sa lahat. I know how to iron clothes, wash clothes, cook at times, no? So, hindi naman role reversal hindi talaga, naman. No? Parang it's more of may mga expectations lang ako na dapat ang lalaki ang ganito. Usually ang complaint niya doon sa troubleshooting. Naghahawak ng mga screwdriver, umaakyat sa ganito. Bakit ako yun? Sabi kong ganyan. So sa expectation Amazona siya, Amazona. Sa expectation na yun, Syra, parang naisip mo ba na straight ako at times. Ito na siguro yung resulta nung na galing siya sa homosexual background. That's yun iniisip ko yon. Ito ba dahil ganito ang background niya? Kaya hindi to marunong na mga ganito. Pero hindi naman. Kasi as we talk about how we are brought up, when yung children namin, sanay sila ng lahat. Kaunting galaw sa bahay, inuupa na sa mga handyman. Kami hindi. We have to learn troubleshooting at home. We're trained. So, lahat sa amin marunong. Mm-hmm. And I'm so blessed, diba? Nakakatipid siya naman. Buti na lang si Ate Syra marunong. Nakakatipid kami, Carmen. Ha? Nakakatipid kami.
Tama. So ano I yung, would say, sige. ano nakita Konti yung na lang. pattern noong most of the time na pinag-aawayan nyo? At yung bang pinag-aawayan nyo ba ay may connection doon sa background na yun ni Rene or nothing to do with it at all? Yeah. Nothing to do with it. Oo. Nothing Alam to do mo, with it. napakabait ng aking asawa. In that sense. Yung hindi niya ako kinukondem. Hindi niya parang pinitrace dahil ganito ka, dahil kasi ganyan ka before. That I avoid. Kasi sabi ko, I don't want, like, diba, syempre, you want to get even in your arguments. Dali ako nung past. Kasi ganito ka, but that I avoid. Kasi that will hurt him all the more. In 34 years, never. Much as I'm tempted to do that, to get even with him at times, diba, kalit mo ako, gagalitin din kita for that, Pero that I avoid. I avoid revisiting the past para lang to get even with him. So I avoid that. Nakakatuwa. Kaya never she has never brought up that as a cause for my inability to troubleshoot, for instance. Right? So, and I'm very thankful to God for her. Okay. So parang naiisip ko, wala namang kinaibahan sa mga parehong heterosexual. It is really more important yung nag-uusap at saka yung lay down. Yeah. Open and honest. And I think nakatulong din kay Sarah yung she attended Living Waters. Okay. 5 weeks pa ako before. 25 weeks siya. 2 beses at church at sa Green Hills. 2 beses. So I think naintindihan niya yung mga brokenness issues. Pero yun na yung asawa. Na yun. Mag-asawa na. Oo, mag-asawa na kami. That was 2009 ako sa kasakit. Mga 2011. Juliet ang leader. Juliet ang leader. Okay. Wow. 2 beses siya nag-undergo. 25 weeks pa ba, no? 25 weeks. There was a time 25 weeks. Tapos, alam mo, isa rin is we're very open to our children about the issue. Sige nga, Pastor, can you explain further? Pero bago natin sagutin paano inopen nila Rene at Syra yung issue ng background ni Rene sa kanilang 3 anak na lalaki sa muling pagbabalik sa panahon ng paghilom. Ito ang panahon ng paghilom. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Kevin Victoriano ng Somang Evangelical Church of the Risen Lord Tagaytay. Sa oras po na ito ay samahan niyo ako sa isang makabayang panalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito ay lumalapit kami sa trono ng iyong biyaya at kahabagan. Aming dalangin, Ama, ay isang mapayapang kapaskuhan, masagana, punong-puno ng pag-ibig at pagpapatawaran. Patuloy na ipagdiwang ang kapanganakan ng aming Diyos na tagapagligtas na si Jesus at patuloy kayong makilala sa aming bayang Pilipinas. Ikaw ang maghari at maging tagapagligtas ng bansang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
Magandang gabing muli sa inyo, Pilipinas, at saan man dako kayo nandoon sa mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, depende sa inyong time zones. Kami po ay muling nagbabalik sa huling yugto ng aming programang Sa Panahon ng Paghilom. At patuloy lang po kayong mag-comment sa ating Facebook page o kaya po ay tumawag sa DCAS o kahit sa Living Waters 571-3904. At pinag-uusapan po namin ang dynamic ng isang pagsasama na mag-asawa na kung ang isang partners, ito sa konteksto ng ating panauhin na yung lalaki ay galing sa homosexual background. At bago po tayo nag-break, ang nakabitin po nating tanong ay paano nila ipinaliwanag sa kanila 3 anak na lalaki, mga macho lahat, mga athletic, involved sa sports, no? Na yung background na yon ng kanilang tatay. So, Rene, Syra, can you respond to that? Paunti-unti, depende sa age, no? So, paunti-unti, no? Until maunawaan nila. Of course, yung latest, pinaka-last si Nathan. So, yun ang nangyari. Hindi naman bigla. Pero, I just thought it twice that we share. Bago mo pa na marinig sa iba, kami muna ang magsasabi. So, sinabi namin. We have to explain to them. At si Syra helped me, of course, do that. So, how old sila? What age, Pastor Rene, when you started to talk about it? I think si Jay, mga 9 years old si Jay. Si Nathan, because I was able to share my testimony, Isama mo siya. He tag along with me sa Pasay noon. Sa Cross Current ba? Or sa, ano ba yung youth program River. na sa River? Meron silang Nathan, sama ka River, sa akin. the River. Sama ka sa akin. I think he was 5 ba? 5 at or 6. Nag-share ako ng testimony. Sabi ni Nathan, pagdating sa bahay, sabi, Mami, dating gay pala si Daddy? Sabi niya, oo, Nathan. Sabi niya, hindi. Ikaw si Mami ang mag-explain, hindi ikaw. Tapos the following week, the weekend, may nanonood kami ng sitcom. Ang father ay gay. Sabi ni Nathan, ay, meron tayong ganyan dito sa bahay. Pero so, alam maganda kasi there's so much freedom, no? We can joke about it, no? Without fear. At sina Jay, whenever I would share my testimony, kasi sa Living Waters, mga kilala niya sa UP yung mga small group members ko. Sabi ko, Jay, I will be sharing my testimony. Sabi, ay, okay lang na. So, there is so much, very liberating lang. So much openness in the house na it wasn't really, kumbaga, an issue na they don't condemn. Alam nila. There was one time nga, recently, yung bunso namin, binigyan kami ng saging ng kapitbahay. Yung saging ba na alangan ang lasa, yung parang may buto-buto. Parang may saba na hindi maintindihan ng lasa. Sabi ko, ano bang tawag sa saging na to? Sabi ni Syra, ay, baklang saging. Sabi ko, huwag tayong kakain yan. Baka maapektuhan tayo. Sabi ni Nathan, ay, Daddy, tapos ka na dyan. Ang cute. That's so nice. Diba, walang taguan. So I think because of that, very open ang aming mga anak when it comes to mga boyfriend, girlfriend relationship. Kahit daughter-in-law mo alam. Daughter-in-law ko alam yung past ko. Wow. Pati yung mga balai mo alam.
Ha? Sana. Hindi ko. Hindi kayo sure sa balay? Sa Facebook post ko kasi very open naman. Yung, di ba, hindi ka na paparanoid kasi alam naman na wala kang tinatago. Yeah. So yun, I think yun ang atmosphere sa bahay. There's so much openness, transparency. So si Jay at si Jim, anong reaction nila nung una mong sinabi? Wala naman. Wala. Ibig sabihin, basta alam ko na hindi naman sila nag-condemn, no? Wala, no? At ang maganda kasi sa mga anak ko, nag-attend sila ng Living Waters din, no? Rosker and si Jay, si Jim, Living Waters talaga. Silang si Jay at si Jim. Oo. Tapos si Nathan, nag-river yan, sa Fairview eh. Janelle. That's nice. Tapos sa bahay, pag Living Waters yan. Nag-attend yan ng Living Waters. So nagbibiroan kami pag mayroong mga issue na parang, kailangan may healing ka na dito, ba't ganyan? Nag-Living Waters yan Running joke. Running joke siya. Ba? So, nakakatuwa lang. So, gano'n ang talagang impact din ng Living Waters Ministry, hindi lang sa aming mag-asawa at individually, but also sa family. Yeah, nakita ko openness, trust, communication. That's so, liberating, and you don't really need to hide, and you can even be relaxed about discussing it. Galing naman. So, as parents, anong ma-advise nyo doon sa yung tamang panahon at paano ipapaliwanag sa mga anak about the sexual orientation background? Depende, I think. You really have to be maturity ng you do listening prayer. Sensitive ka sa Holy Spirit kasi alam mo naman kung anong stage, anong age sa kanila. Iba-iba kasi sa akin, iba-iba no? Right. Iba't ibang ages kung kailan ko sinabi. No? So, at maganda na very sensitive ka sa Holy Spirit para dito. I have to charge my okay. Ayan. Sige. Medyo nakukulang sa time. Benji, ano yung isa mo pang tanong? Ito yung importante, yung karma, tinatanong natin sa programa natin. Yung, ano yung encounter sa iyo rin ano yung naging encounter sa iyo ni Jesus na naging crucial sa healing mo from homosexual feelings, at sa marriage nyo naman, ano yung naging encounter nyo kay Jesus na talagang naging critical na hindi kayo ma-defeat nung issue na yon sa marriage? Sa akin, I think nung nag-attend ako ng Living Waters, saan ba yun? Basta, na ako parang small group leader. Ang lakas ng dating sa akin, although alam ko na, your primary point of reference, your primary identity, that you are no longer gay, but you are a child of God, and He loves you unconditionally. It is unfailing. Ang lakas ng dating that time, no? Na parang sinasabi ng Lord, Rene, hindi na yan ang label mo, hindi ka na ganun. Yes. Ikaw ay child of God. I mean, that's your primary identity, point of reference. No? So stop labeling yourself as such. So sa akin nakatulong yun, talagang iyak ako. I think I was doing a testimony that time for Janelle's teaching on the triggers of gender identity. Ang lakas ng dating ng talagang si Jesus telling me na, anak, hindi ka na ganyan. Wow, that's powerful. Don't ever accept, people's labels on you. So, nakatulong sa akin yun. So, standing up in that truth about this. So,
Yeah. Mula noon, Mm. talagang, kumbaga, yung restoration ng true masculinity. Mm. Mm. Kumbaga na-strengthen. And sa'yo, Syra, ano yung, especially nag-living waters ka din, ano yung healing sa'yo, what it means to be a wife, not just of a pastor, but a wife of a pastor from that homosexual background? Ano yung parang naging healing encounter sa'yo ni Jesus daw? Kasi actually, na-appreciate ko sa Living Waters yung mga name ng mga label ng mga issues. Ay, ganun pala yun. Ibig sabihin, pag yung mga terminologies, no? Specific yun. Oo, nagkaroon ng mga specific label. Yung parang nararanasan mo na yun, pero hindi mo ma-explain kung ano yung ibig sabihin noon. But through Living Waters, I learned a lot. Actually, I attended just to understand ano ba yung ministry ng asawa ko para mas maintindihan ko kasi hindi naman ako talagang involved. So, but then, it helped me then, naintindihan ko siya, yung pinagdaanan niya in the past, of course. So, and dahil sa pagkaintindi ko doon, nakatulong sa marriage namin na lalong mas strengthen relationship sa bawat isa. At even sa parenting namin. I think yung mga issues niya, for example, yung father niya, medyo militaristic. Halimbawa, overprotective. So at least nakita niya rin yung how he's affected her relating to men. Okay. So nakatulong siya sa marriage natin. Usually ang mga panganay si Syra eh. So, mga strong, di ba? Ano yan? Regimental commander. At mga responsible, no? Oo, responsible. Medyo domineering at times. So, at least, kung dumarating yung mga times na yun, yung mga natutunan sa Living Waters about honoring, respecting, loving, and blessing the other na-apply. Wow. So, nakikita namin na there's no use competing with each other. We have to complement. And we have to bless, no? We have to bless the other, no? Respect the other, love the other, and bless the other. No? So, walang dapat competition. No walls between us. Na si Jesus Christ dapat ang magbe-break ng walls para magkasundo ang lalaki at babae. I think that is really one of the best learnings, no? And healings that we receive from Jesus through Living Waters. Kasi usually, gano'n, yung mag-asawa, palaging nagko-compete, no? Yung mag-asawa, palaging, nagpapataasan ng papagalingan. But Jesus has dealt with us, no? Through the Living Waters ministry that, hey, you don't need to compete against each other. You have to complement, no? Kailangan wakasan na the war of the roses. At magkasundo kayo para maipakita na wow, blessing yan eh, no? Blessing ang gender mo sa isa't isa, no? Kahit magkaiba. At dapat maging blessing ang marriage mo because as image bearers, dapat maipakita individually as a wife and husband na image bearer ka. But also, as a couple, makita na image bearers kayo ng Diyos. At dapat maipakita ito sa iba para ma-bless, maging channels or conduit of blessing kayo or mercy. Right. So, sa'yo, Syra, what do you like the best? What's the good thing for you
of being married to a Rene Futalan? Parang Miss Universe question. No? What? Anong the best thing that happened to you because you're married to he brings out the best in me. Yeah, wow. Right. So nice naman nun. Bring out the best in you. Okay. I love that. Hindi lalabas kung walang isang Rene. Ha? Oo nga. Ikaw, Pastor Rene. Hindi na tayo si Rene. Hindi na si Rena. Okay. Ano yung best sa iyo, Syra, na hindi mo akalaing nandoon pero lumabas kasi married ka kay Rene? Pwede pala ako magpababa sa kanya na siya yung mag-lead talaga sa akin. Kasi as a panganay dahil sanay kang nag-lead. I'm the commander-in-chief always, but with my husband I have to be subject to his authority. Yes, my husband. After 34 years. Bumagsak. Right. Bumagsak na after 34 years. Interesting yan ha. Gusto ko i-explore ng konti kasi most women think na kailangan maging leader ako, kailangan ako ang manguna. So, na para bang they think they might be lesser kapag lalaki yung namuno sa kanila. But with you, para bang mas nakita mong mas nabuo ka pa nga, if I can say that, nung nakita alam mo, nakakatuwa kami. Naging submissive siya. Sir, ibig sabihin, I have the final say. Yeah. But I consult with her. But she respects me sa decisions. No? When I say, no, we have to do this, she just understands. 34 years. So I think knowing na mahal ko naman siya. Ayos. Yeah. Actually, hindi yun nakabawa sa iyo, Syra, no? Parang mas lalo pang you welcome it. It's like you become fuller with it, no? Oo. Kaya sagot kay Lord kasi siya nag-decide doon Wow, that's so beautiful. I think we need to go to prayer na kasi sabi ng ating director. Sige. Pero we would like to request our guest sa beautiful story nyo, but we want you to bring the others for the Lord sa kanila ring mga stories ng marriage nila. Pray na tayo. Pray. Kala ko tuloy-tuloy pa to. Gusto ko pa kaya lang sinabihan na kami. Yung time. Okay. Panginoon, purihin po ikaw sa iyong kabutihan sa amin, sa pagpapagaling mo sa aming mga kabasagan para tunay na maging blessing kami at conduit of mercy, lalo na sa aming mga asawa. Papasalamat kami dahil ikaw ang Diyos na nagbigay ng kagalingan na ito. At dalangin namin na patuloy kami tutulog sa iyong trono ng biyaya at habag para baguhin niyo po kami. At sa gayon, ang aming mga buhay at aming pagsasama bilang asawa ay tunay na maging daluyan ng habag at pagpapala at biyaya sa iyo. Nawa, makita nila na kay Kristo ay may pag-asa. Na pwede kaming maging buo sa kanyang harapan, sa kanyang piling. Salamat po sa Living Waters na ginamit ng Diyos bilang ministeryo para mangyari ang pagbabago sa aming buhay at sa aming pagsasama bilang asawa, maging sa aming pamilya. Binabalik po namin sa iyo lahat ng pasasalamat at kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. At bago tayo tuloy ang magpaalam, Rene, just felt while you're praying, ano naman ang the best thing of being married to Syra and your parting shot sa mga lalaking nakikinig sa atin na mayroong same-sex attraction background but feeling so insecure to pursue a woman?
Okay, the best thing that I think nakita ko na mas lalo pang gaganda ang babae. Kung ikaw ay talagang sa tunay mong pagkalalaki, ay pangungunahan mo siya. Parang si Kristo. Ibig sabihin kung gaano si Kristo ay talagang nagmamalasakit sa iglesia, sa church, no? Para iharap siya ng walang dungis, banal. Dapat ganun din, no? Bilang lalaki, asawang lalaki, dapat ganun din ang iyong tudlain, no? Ilang layunin. Na habang kayo ay nagsasama, talagang ipipresent mo ang iyong asawang babae na walang dungis, no? Radiant bride kay Kristo. So, yun. Kung ano ang tudlain, ang layunin ng Kristo, ay dapat ganun din ang next layunin mo para sa Kristo. Thank you, Pastor Rene and Sarah. Beautiful episode tonight. At maraming salamat na dama ko nagbigay kayo ng isang malaking pag-asa sa mga sa mga lalaki especially. Nakakaramdam ng takot. At talagang mawawala ang kanilang katorpehan na kahit rineject na ay pagpapatuloy dahil nakaranas sila ng sinalingan sa kanilang pagkalalaki. Right. Galing. Maraming salamat sa inyong pag-guest sa aming programa, Syra and Rene. Beautiful love story yielded to God and submitted. Yes. Yon. Thank you very much. At paalam na po kami. Hindi pa yung director namin. Ako po si Carmen Go Vargas. At ito naman si Benji Cruz. Sa mapagpahalang gabi sa ating lahat. Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.